Ang batang babae ay kumaway sa bintana ng eroplano at nailigtas siya ng flight attendant sa matinding kapahamakan. Si Lily ay desperado noon makahanap ng tulong. Maigi na lamang at natili lamang si Morris sa kanyang tabi. Binabantayan siyang mabuti. Nakaaninag na lamang ng pag-asa matapos niyang mapansin ng flight attendant na nakasuot ng hearing aid. Malaki din ang posibilidad na may alam siya sa sign language. Sa puntong yon ay nakasalalay na ang buhay ni Lily sa kamay ng flight attendant. At ang naganap sa paglanding ng eroplano ay talaga namang nakakasorpresa. Ang batang si Lily ay nasasabik noon sa unang araw ng kanyang pagpasok sa eskwela. Kakatapos lang kasi ng kanilang mahabang summer vacation. Sadyang hindi maitago ng 8 taong gulang na si Lily ang kanyang kasabikan. Kasabikan na muling makasama ang kanyang mga magulang at kaibigan at mga dating kaklase na matagal-tagal din niyang hindi nakita at nakausap. Nang siya ay makarating sa eskwelahan ng umagang iyon, siya ay agad binati ng nakakahawang atmosfera ng kasiyahan. Ang lahat ng bata ay sadyang naliligayahan. Dito nagawang makipagkwentuhan ni Lily sa kanyang mga kaibigan. May kinalaman sa mga nakalipas nilang pinagdaanan habang nasa bakasyon. Nagbibidahan sa kanya-kanya nilang pinagdadaan ng pamamasyal at hindi malilimutang sandali. Gayunpaman ay may bagay na sadyang pumukaw sa pansin ng ibang mga bata. Habang si Lily ay nagpapalingon-lingon sa loob ng kanilang silid, ay napansin niya sa isang gilid ang isa niyang babaeng kaklase na waring may malalim na pinoproblema. Naisip na lamang ni Lily na baka yun ay isang bagong estudyante lamang na naninibago lamang sa kanyang paligid. Nagawa naman siyang lapitan ni Lily ng walang pag-aalinlangan at agad siyang nagpakilala. Kinausap niya ang kanyang kaklase ng may ngiti at nais niyang makipagkaibigan dito. Pero ang batang babae na yon ay hindi sumasagot. Sa halip ay sumagot ito ng pagsenyas na hindi naiintindihan ni Lily. Dala ng pagkainteres ay nagawang kumuha ni Lily ng notebook at ballpen na agad niyang iniabot sa kanyang kaklase para alamin kung ano ang nais nitong sabihin. Ang batang babae naman ay nagawang magpakilala sa paraan ng pagsusulat at ang pangalan niya umano ay Christine. Dito lamang napagtanto ni Lily na ang kanyang kaklase ay bingi o walang kakayahan makadinig. Nang ang kanilang guro ay makapasok ng silid-aralan, ang mga bata ay nagsiayos na sa kanilang dapat na kinaupuan. Si Christine ay sadyang ipuneso sa harapang bahagi ng linya nang sa gayon ay makita nito ang maayos at pagtuturo ng kanilang guro. Gumagamit na lang rin ng bata ng tinatawag na lip reading o pagbabasa ng labi para maunawaan ang mga nais sabihin ng mga tao sa kanyang paligid. Ang guro naman, dala ang kanyang apeksyon at mapagtanggap na pag-uugali ay nagsimula ng ipaliwanag sa kanyang mga estudyante na si Christine ay magiging parte na ng kanilang klase. Simula noon, nagawa ding ipaliwanag ng guro ang tungkol sa espesyal na kondisyon ni Christine. Sa paraang mabilis mauunawaan ng mga estudyante na kapwa naman magkaimpat siya sa kanilang klase nang kanilang malaman ito ay isang bingi. Naging tahimik ang lahat ng mga bata pero normal naman sa iilan sa kanila ang magtanong sa kanilang guro nang may totoong pagkainteres. Sa pamamagitan naman ng sign language ay si Christina mismo ang tumugon sa kanilang nais na malaman. Ang guro ay nagsilbing instrumento noon o tulay para maihatid ni Christine ang kanyang mensahe sa lahat. Habang nagsa-sign language si Christine, ay nandyan naman ang kanilang guro para mag-translate. Nang sa gayon ay magkabilang din ang lahat ng mga bata sa pag-uusap at sa mga sandaling iyon, ang silid-aralan ay naging lugar kung saan hindi lamang matututo ang mga bata ng academic subjects kung hindi empatsya rin at malalim na pagkakaunawa sa pagkakaiba ng lahat. Si Lily at Christine ay naging magtalik na magkaibigan na halos hindi na sila magpahiwalay.
Sadyang nakakahabag na pagmasdan at obserbahan ang dalawang batang babae na naglalaro, lalo na habang inaaral nilang maunawaan ang naisabihin ng bawat isa. Ang pagiging hirap sa komunikasyon ay hindi naging pader, nahaharang sa patuloy na sumisibol na pagkakaibigan ni Lily at Christine. Si Lily ay sadyang nagsikap mapag-aralan ang sign language para sa kanyang matalik na kaibigan, kung saan nagsimula siya sa ilang simpleng pagsiniyas hanggang sa ito'y kanya nang maunawaan. Lalo na pagka-uwi ng bahay, ang determinasyon ng bata ay hindi masukat. Si Lily ay agad humihingi ng tulong sa kanyang ina para maihanap siya ng maayos na videos na mapapanood na mas makakapagpalawak ng kanyang kaalaman sa sign language. Kaya naman, mas napalawig pa ni Lily ang kanyang abilidad na makipagkomunika kay Christine na labis namang natutuwa. Hindi alam ni Lily na ang kahusayang nakakamit niya sa sign language ang siyang maglalagay sa kanya sa isang importanteng sitwasyon na kanyang kakaharapin sa hinaharap. Nang ang taon ng pag-aaral ay ganap nang nagtapos, si Lily kagaya noon ay naluluha na namang ng maalam sa lahat ng kanyang kaibigan at mga kaklase. Isang panibagong pagbabakasyon na naman ang magpapasimula at nag-aabang sa kanila. Lingid sa kanyang kaalaman na palapit na ring mabago ang kanyang buhay ng tuluyan. Matapos makabalik sa kanilang bahay ng gabing iyon, si Lily at ang kanyang ina ay walang kaide-ideya kung ano ang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Agad nilang binuksan ang pintuan ng kanilang tahanan at nasorpresa sa bumungad sa kanila. May ibang tao sa loob ng kanilang bahay, isang tao na dapat ay hindi nandoon. Ito ay si Morris, ang ama ni Lily. Ang storya ng magulang ni Lily ay isang mahabang kwento ng pagmamahal at pagkakagulo, kung saan nagsimula silang ma-in-love sa isa't isa nang sila'y mga bata pa lamang. Isang pag-iibigan na nadala nila hanggang sa kanilang paglaki, at sa paglipas ng panahon ay nauwi na rin sila sa pagpapakasal. Hindi pa man katagalan ay ganap na rin silang nagkaroon ng anak na pinangalanan nilang Lily. Isinilang si Lily sa mundong ito, dala ang kasiyahan at mga hamon na darating sa buhay ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang kanyang ama na si Morris ay may isang karakter na hindi madaling maipaliwanag. Hindi ito kailanman nagparamdam ng pagiging tapat sa kanyang asawa, kung saan ang pagtatalo at pagsasagutan ng mag-asawa ay normal lang naging parte ng kanilang pagsasama kung kailan pa sila nagkaanak. Nang si Lily ay mag-aapat na taong gulang na, habang si Morris naman ay nakatanggap na ng trabaho sa kabilang syudad, pero hindi niya hahayaan na madala ang kanyang pamilya sa kahirapan. Napagdesisyon na ni Morris na iwanan na lamang ang kanyang asawa at anak at magpatuloy na lamang sa buhay. Taon ang nakalipas, ang kawalan ng suporta mula kay Morris ay naging permanente ng parte ng buhay ni Lily at ng kanyang ina, hanggang sa araw na yon nang bigla na lamang siyang dumating na pasorpresa. Sa sandali na hindi nila inaasahan, walang ibang naramdaman ng mag-ina ng mga sandaling yon kundi magkahalong emosyon at mga katanungan. Hindi kailanman naisip ng ina ni Lily na muli pa niyang makikita ang kaniyang asawa. Si Morris ay agad nang napayakap sa kanyang anak, pero ang pakiramdam na noon pa para sa bata ay kakaiba na at hindi na ganon kakomportable. Siya ay nanatili na lamang sa kanyang pwesto at hindi pa rin makakilos. Pilit na pinoproseso sa kanyang isip na ang lalaking halos nakalimutan niya na dahil sa ginawa nilang pag-aabandona sa kanila, ngayon ay nagbalik na at nakayakap sa kanilang anak. Ang ina ay nagsisilbing gulat pa rin sa sitwasyon at hindi pa rin maitago ang kanyang pagkasorpresa. Dala ang kanyang naguguluhang ekspresyon ay direkta na siyang tinanong ang kanyang asawa kung ano ba ang pakay nito sa kanyang pagbalik. Si Morris naman din ay nagawang makapagbigay ng pagpapaliwanag, bagamat simple, di katanggap-tanggap na presensya sa kanilang paligid. Nasasabik na umano si Morris na makasama ang kanyang pamilya at ang tatatangin niyang
pakay sa pagbabalik ay ang kumunektang muli sa kanyang pamilya na para sa ina ni Lily ay kaduda-duda at parang hindi tama. Ang tensyon na bigla na lamang bumalot sa atmosfera ng paligid ay wari mong nagbibigay indikasyon sa mag-ina na may ibang bagay pa silang dapat na malaman sa mga oras na iyon. Ang pagpapaliwanag naman ni Morris ay hindi sapat para maalis ang kanilang pagdududa at pag-aalala sa kung ano man ang pupwedeng mangyari. Ang mag-ina ay sadyang binalot ng pagkakabagabag. Pinaliwanag ni Morris na ilang araw na lamang siyang mananatili sa kanilang bansa, kaya nais niya sanang ubusin ang natitira niyang oras para makasama ang kanyang pamilya, partikular na ang kanyang anak. Agad niyang sinabi ang pagnanais niyang maisama at maipabisita ang kanilang anak sa bahay ng kanyang ama na mas lalo pang nagpaduda sa sitwasyon. Mas lalong naguluhan ang ina ni Lily sa kaiisip. 5 taong ding nawala si Morris, walang tawag, walang mensahe o kahit na anong komunikasyon man lamang. Niwala sa kanyang pamilya ang pagpakita man lang ng konting interes para mabisita ang inabandon niyang pamilya. Ang ina naman ni Lily sa kabila ng labis niyang pag-aalala ay nag-alinlangan at sinubukang umalma sa ideya. Pero inilaban ni Morris ang kanyang karapatan bilang ama ng kanilang anak. Pinupunto na sa bawat sandaling iyon ay walang kahit na anong rason ang ina ni Lily para baliwalain ng gano'n na lang para sa kanilang anak. Ang oportunidad na makasama ang kanyang ama at lolo sa huling pagkakataon. Ang pagiging kaduda-duda ng sitwasyon at ang hindi kaaya-ayang pakiramdam ang siyang nangingibabaw sa mga oras na yon. Sa loob ng kanilang tahanan, ginawang lakas ni Morris ang kanyang parental rights para masunod ang kanyang nais hanggang sa wala na ring nagawa ang ina ni Lily kung hindi ang pumayag. Matapos mangako si Morris na ibabalik din niya ang kanyang anak sa susunod na araw. Inayos na rin ng ina ni Lily ang kanyang mga importanteng gamit na kanyang kailangan at pamalit, kasama ng ilang laruan. Iniligay ito sa isang bag na agad niyang ipinasuot sa kanyang anak. Napayakap na lamang din si Lily sa kanyang ina bago sila magpaalam sa isa't isa. Ilang sandali pa, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawang magkalayo ng mag-ina. Si Lily ay nagawang sumunod at sumama sa kanyang ama papunta sa bahay ng kanyang lolo. Hindi maalis ang pag-aalinlangan ng bata at labis itong kinakabahan. Ang presensya sa tahanan ng kanyang lolo ay naging kakaiba para sa bata, na hindi natin masisisi dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawang makapasok ni Lily sa ibang bahay kung saan napapaligiran siya ng mga taong hindi niya kakilala. Hindi rin naman siya gaanong nilalapitan doon at inaasikaso. Si Morris ay patuloy pa ring umaakto ng malayo at hindi kaparte ng kanyang anak, kung saan nag-ubos lamang ng oras ang bata sa paglalaro ng mag-isa. Ang munting babae dala ng kanyang pagka-inosente ay walang kaalam-alam na ang kanyang ama ay may maitim na binabalak. Isang ideya na malayong malayo sa mga bagay na iniisip ng kanyang ina o masasabi natin na mas malala pa. Nang sumunod na araw, si Morris ay maagang nagising kung saan inutusan siyang mag-ayos at inilagay at ang kanyang mga gamit sa kanyang backpack. Waring nagmamadali din ang kanyang ama sa pag-alis, pero nang mapansin ng bata ang pagiging iba ng kanilang destinasyon, ay labis na siyang natakot at kinabahan. Sinubukan niyang magtanong sa kanyang ama pero hindi siya sinasagot nito at nagpatuloy lamang sa pagmamaneho. Pero ilang sandali pa ay nagawa na rin si Morris na magpaliwanag kahit papaano ang sitwasyon sa kanyang anak. Sa airport tayo pupunta, anak. Ang boses ni Morris ay waring iba at nakakatakot na para sa bata. At mas natakot pa si Lily nang sabihin ng kanyang ama na manahimik na lamang at sumama ng maayos. Kapag hindi ka sumama ng maayos sa akin, babalikan ko ang ina mo at hindi mo na siya makikitang muli. Tatandaan mo yan. Ayokong-ayoko na makikita kang nakikipag-usap sa kahit kanino man. Maliwanag yan. Kung mahal mo ang ina mo, ay sumunod ka na lang para walang problema. Ang bata sa mga oras na yon ay papunta sa isang direksyon na hindi pamilyar sa kanya.
kasama ang isang lalaki na halos 5 taong ding hindi nagparamdam sa kanya. Matapos magdaan sa ilang security procedure sa airport, ay nanatili pa ring tahimik si Lily, dala pa rin ng labis niyang pagkatakot na nararamdaman na nagmula pa mismo sa kanyang ama. At habang papalapit siya sa boarding area, ay marahan ng natatanaw ng bata ang eroplano na nakadestino sa bansa kung saan naninirahan ngayon ng kanyang ama at kung saan ito nanatili sa loob ng maraming taon. Habang lumilipas ang bawat minuto ay mas napapalayo na si Lily sa kanyang ina, kasabay ng paglaki ng kanyang pag-aalala at pagkabagabag. Nang sila'y makasakay na, ay sinubukan ng bata na maghanap ng oportunidad para manghingi ng tulong pero mahirap ito sa kanyang ama na palaging nakamatsyag sa kanyang bawat pagkilos. Paglipas ng eroplano ay bahagyan na naluluha ang bata. Pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Maigi na lamang ay napukaw bigla ang atensyon ng bata sa isang tao na malamang siyang natatangi na lamang pag-asa. Agad niyang napansin ang isa sa flight attendants na nakasuot ng hearing aid. Indikasyon na kahit kaya nitong makipag-usap sa salita, ay may malaking posibilidad na magamit din ito ng sign language. Kaya naman sinubukan ito ng bata sa pasimpleng paraan. Agad naman ding nakuha ng bata ang atensyon ng mismong flight attendant at dito ay maingat na nag-sign language ang bata para sabihin sa flight attendant na kinikidnap siya ng kanyang ama. Si Morris naman ay walang kaunawaan na kayang gawin yon ng kanyang anak at wala ring nalalaman sa ganung bagay. Kaya naman labis siyang nagtaka at nagduda. Ang flight attendant naman ay agad nang nakagawa ng paraan para maikubli ang sitwasyon. Bata, gusto mo ba ng juice at sandwich? Dadalhan kita, sandali lang. Pinalabas ng attendant na naghihingi lamang ang bata ng makakain pero naintindihan niya talaga ang nais nitong sabihin. Kailangan lang na hindi niya muna maalerto ang ama ng bata lalo na sa ginagawa nitong paghingi ng tulong. Pinalipas nila ang buong biyahe kung saan ang attendant ay nakabantay lamang sa bata o kung ano man ang pwedeng mangyari. Pero pag landing ng eroplano, ay agad hinuli ni Morris ang kanyang anak papalabas ng eroplano kasabay ng maraming pasahero. At doon mismo pagkababa nila ay hinarang na agad sila ng mga pulis. Ang attendant sa sarili niyang paraan ay nakapagbigay alerto sa mga otoridad patungkol sa sitwasyon ng bata. Si Morris at Lily ay agad na nila ng mga otoridad sa isang pribadong lugar sa airport. Dito na rin nagkalakas ng loob ang bata na maipahayag ang tunay na nangyayari. Si Morris naman ay wala nang nagawa kung hindi sabihin at aminin ang katotohanan. Sinabi niya sa mga otoridad ang maitim niyang balak kung paanong nais niyang gamitin ang sarili niyang anak bilang bargaining chip sa nais ng kanyang asawa na pakikipaghiwalay. Nais niyang makuha muna ang kalahati ng assets nila ng kanyang asawa kapalit ng kustodiya ng kanilang anak. Nagpapakita lamang na kaya niyang gumawa ng masama para lamang sa sarili niyang kapakinabangan. Kahit pa mailagay nito sa alanganin ang buhay ng kanyang sariling anak. Ngayon ay nagpapaharap si Morris sa seryosong kaso na matagal-tagal din niyang bubunain sa kulungan. Si Lily ay agad na ring naihatid sa kanyang ina. Matapos maisaayos ang lahat, madali na ring naesikaso ang legal na pakikipaghiwalayan ng mga magulang ni Lily nang dahil sa nangyari. Sa pamamagitan noon ay mawawalan na ng karapatan si Morris na kung anuman nang meron sa kanilang pamilya. Dagdag pa na hindi na siya pwedeng lumapit kailanman sa kanyang mag-ina kung sakaling siya man ay makalaya. Madalas din kong dalawin ni Lily ang kanyang kaibigan na naging malaking parte din ng kanyang pagkaligtas para silang magkapatid na akong magturingan at mas lalo nang naging malalim ang kanilang pagsasama sa puntong maging ang magulang ni Christine ay naging matalik na kaibigan na rin ng ina ni Lily. Kaya't madalas na rin silang magkakasama sa mga okasyon at marami pang iba. Ang flight attendant naman ay labis nang naligayahan sa tulong ng kanyang nagawa. Labis siyang ipinagmamalaki hindi lamang ng kanyang mga kasama kundi maging ng mga otoridad. Dahil kung wala siya sa mismong flight na yon o hindi siya marunong mag-sign language ay malamang napunta na sa masama niyang ama ang bata.
Naging malaking kagaanan ito para sa pamilya kung saan nakakahinga na sila ng maayos. Ligtas na sila, hindi na kailangan maggugulo ni Morris ang kanilang buhay. Ang insidenteng ito ay nagpapaalala sa atin na kung minsan ang ordinaryong detalye sa ating buhay ay kayang magpabago sa ating hinaharap. Nang dahil sa pagmamahal ni Lily sa kanyang kaibigan, ay nagawa niyang mag-aral ng sign language na siyang nagligtas din ng kanyang buhay. Ang siyang naging instrumento niya para maligtasan ang napakadelikadong sandaling iyon ng kanyang buhay. Sadyang nakakahanga malaman na ang simpleng bagay ay magagawang magbago ng malaki sa buhay ng isang tao sa panahon kung kailan hindi natin ito inaasahan. Sadyang nandyan ang Diyos na hindi hahayaang mapunta tayo sa masama.